Alin ang mas maganda? Alin? Kagubatan or kadagatan? No, hindi kadagatan yan, guys. It's a lake! Para akong si Olive nito, oh. At saka yan si Papay. Hi guys, andito na naman po kami. You know what? It's like, I hope it wouldn't pour rain. Tingnan nyo yung surrounding, guys. Yan, umuulan siya at nagpumipilit pa rin ako napunta doon sa aming lupaing tig-kilo-kilo lang kasi para akong guys ba, nagbuntis na parang naglilihi yun. Para akong naglilihi, hindi ako mapakali na hindi makapunta so, doon kahit na umuulan. Hopefully, matukuran na namin na go-getter kasi ako guys. Bahay, kung anong gusto ko kailangan I kind of like this neighborhood kasi parang bago siya bago siyang established. Tapos yung mga bahay ay parang mountain design na may pagka-modern. Tsaka it's like away from the city, but it is a little bit city by itself kasi mayroon na siyang mga amenities like may restaurant siya, may what do you call this one? Bangko, tapos may swimming pool, may beach, at saka iba pa. May din, golf course din at walking trail, at saka gymnasium. And then look at the houses. Napakaganda ng mga houses. Modern din. But I like the one that I videotaped yesterday, yung ina-upload ko na pumunta ako, kumuha ako ng plant. Mas gusto ko yung neighborhood na yun. Kaya lang, napakamahal yun. You have to be a millionaire to be living in that place. But anyway, ito siya medyo affordable at modern siya na community. So, gusto ko na rin. And one thing na gusto ko dito kasi medyo bulubundukin siya, but at the same time, ang dami talagang mga kahoy. But look at their yards, guys. Napakalinis na mga yard nila. Kasi is siya may HOA siya na kailangan mong linisin yung yard mo. Dapat maganda. But then, parang you have, a taste of both worlds. Kasi malayo ka sa syudad, pero parang syudad na rin siya by itself. So, yan. Tingnan nyo yung mga, nila, mga grass nila. Napaka-green. Tapos, ito yung sa amin. Tingnan nyo, yan yung magiging neighbor namin. Tapos, yung lupain namin na tig-kilo-kilo lang. Tingnan nyo, yan directly across the street. Diba ganda ng nila yard? Tapos yan yung amin. Kagubatan. Toink. So yan guys, almost lahat ng mga puno dyan ay puputulin. And believe it or not, the guy is charging us like 12,000 stinking dollars for all the things that he would cut in there, all the trees. Like, are you freakingly kidding me? Hindi kami makaka-afford ng ganyan. So makita nyo dyan sa video na may mga kahoy na natutumba kasi tinumba ko sila talaga. Imagine $12,000? Ako na lang magtumba ng mga kahoy na yan. Pero alam nyo guys, hindi kaya sa power ko yung lahat kasi yung ibang kahoy dyan na 7 trees. Hirap talaga magtagalog para akong sinisulutan nito ba. But anyway, yan, ako lang naputol dyan. Tapos 7 trees lang, hindi ko kaya, hindi sa powers ko kasi napakalaki at napakataas. Kaya nag-hire kami ng professional tree cutter para hindi matumba yung mga kahoy doon sa mga silingan namin. Hay nako. At dyan nagmuni-muni ako kung anong power ang kailangan kong gamitin para maputol ko yung napakataas na mga kahoy na yan. Joke. So sabi ko sa asawa ko, I'm gonna cut this one. Sabi ng asawa ko, no, wag. Yun lang mga grasses yung putulin mo. Sabi ko, no.
I don't want to waste $12,000 like bahay na yan sa atin dito, kahoy lang, pagputo lang ng kahoy. Ano ba yan? Sana naging kahoy na lang ako at mapagkapirahan pa. Yang asawa ko, ayaw talaga niya puputol ako ng kahoy. Gusto niya twigs lang. Sabi ko, hindi pwede. Wala tayong pera pang bayad ng ano. But then, nag-i-insist talaga siya. So, yan, may yellow ribbon ako dyan. Gagamitin ko yan para sa mga kahoy na hindi ko kayang putulin kasi napakalaki. So, sabi ko sa contractor doon, nung nagkita kami kapon, sabi ko, I will tie a yellow ribbon in each tree that you guys need to cut. So, yan, prepare ko yung yung yellow ribbon. So, yan na yung power ko. Power tools ba yung chainsaw ko? Sayang hindi ko na focus yung camera ko doon sa paglalagari ko ng mga kahoy. Kasi nag-drizzle kasi siya eh. Kaya yung camera ko linagay ko na lang sa sa car. Doon siya sa car nagbi-video. Hirap mag-Tagalog. But yan yung asawa ko, yan yung power tool din niya. Parang siya nagpuputol ba ng mga maliliit na mga twigs. Yan yung paborito niya. At saka eto ako, tinumba ko talaga. Puslan man tinumba ko. Imagine, kailangan putulin yang lahat. Kaya tutumbahin ko kung anong kaya kong tumbahin. Kaya ng power ni Wonder Woman. At yan, si Habi, siya yung nagpuputol ng mga twigs ba? Yung mga dahon-dahon para iligpit dun sa kabila. So that by next week, yung contractor namin makadaan dyan para putulin yung malalaking mga kahoy dyan. Alright, at this juncture guys, naghingal-hingal na ako ba kasi kapoy na talaga yung ko. Oh my goodness, yung power ko parang na-depleted na kasi ang hirap talaga ng terrain ng ng land na ito. Kaya sinabi ko sa asawa ko, paki-check sa chainsaw ko baka kailangan ng ng gasolina, kaya chinek niya. So, yan. Tapos na natubila ng gasolina. Tapos, problema, hindi ko talaga ma-crank siya. Wala akong energy to crank it, to start it. So, sabi ko, please start before ako magpuputo kasi wala talaga akong energy. So, yan. Siya yung tig-start ng aking chainsaw. Tapos, ako, putol-putol lang. Tingnan nyo, guys. Okay, 1, 2, 3! Woot woo! Naputol ko din yung isang malaking kahoy tapos hindi alam ng asawa ko kasi sabi niya, huwag kang magputol ng malaking kahoy. Sabi ko, tingnan natin. Kaso nakatalikod siya kaya I took I took the opportunity para putulin ko yung malaking kahoy. Sabi niya, Marilyn, I can't believe you did that. You are just so stubborn. Tigas daw ng ulo ko, guys. Kapkapin nyo nga yung ulo nyo kung matigas o soft. Di ba lahat ng ulo natin ay matigas? Hindi ko talaga maintindihan tong asawa ko. Tapos sabi niya, oh my gosh, what are we going to do? Napakataas ng ng kahoy. Baka napunta na yan sa driveway ng silingan natin. Kaya yan, hila-hila siya. Sabi ko, relax. Walang hindi yan nakakaabot doon sa neighbor natin. Pero talaga siya, hila, hila. Sabi ko, napakaliking kahoy niyan, mahirap hilain yan. Tapos worried talaga siya. Itong asawa ko, napaka-modest talaga. Ayaw niya na makaperwisyo ng mga ibang tao. Kaya, yan, sabi ko, relax, okay lang yan. Sabi niya, yan, nagbagulbol na siya dyan. Sabi niya, ikaw talaga, Marilyn, paano pag nahulog yan sa kabila ng
kapitbahay natin. Sabi ko, walang problema yan. Leave the job to me. Kaya ko yan. So sabi niya, hila, baka napunta na yan sa driveway ng silingan natin. Sabi ko, don't worry, hindi yan naabot. Tapos hindi talaga siya napakali, guys. Tingnan nyo, chinek talaga niya. Punta siya sa neighbor at tiningnan kung kung nakaabot doon yung kahoy na pinutol ko. Ay, talaga naman, oo. At this juncture, guys, parang nagabaan ako ba, yung chainsaw ko ay na-stuck siya sa kahoy. Hindi na siya gumagana. No, I don't believe in gaba. But ipit talaga yung chainsaw ko. So, I had to call my husband and say, hey, please help me. Anong ginawa mo? Naipit Kaya to the rescue naman itong asawa ko. Kaya hila, ay ayaw talaga So sabi ng asawa ko, anong gagawin natin dito? Sabi ko, siguro we need to just stop it here and then we'll just leave the chainsaw kasi siya ayaw talaga niyang iiwan yung kahoy. Ang hirap pag Tagalog. Ayaw talaga niyang iiwan yung kahoy na naputol niya. Kaya sabi ko, uwi na lang tayo. Let's just leave the chainsaw here. Sabi ng asawa ko, let's find a way. Kaya, yan. Kaya sumakay sa branch, tapos gusto niya putulin. Ang tigas-tigas. Yan, Ano bang ginagawa niya? He's putting pressure on the branch. Uyug. I don't know what's that in Tagalog, but para kaming nagduduyan ba? Wala talaga, guys. Tapos sabi niya, okay, let's try again. Yan, uyug. Hindi talaga kaya sa niya, sa power niya. But I think finally, parang na-release na din yung ang chainsaw sa kahoy. So, thank God, akala ko maiwan namin dyan sa kagubatan yung yung lagari ko. Naku, yan pa naman yung power ko. Kaya surrender na ako. Sabi ko, okay, let's call it a day. Tapos yan, yung chainsaw ko, dinala na niya doon sa car para makauwi na kami. Tapos sabi ko, sige, one last thing, I will just tie the yellow ribbon on the old oak tree. So yan, naputol ko ng ibang mga kahoy. Tapos linisan na. My husband is taking care of the debris. And then, dyan. So maglalagay ako ng yellow ribbon for the professionals to, as markers para maano ng professionals na yan yung puputulin nila. Yung mga malalaking kahoy kasi hindi ko kaya. I'm coming home, I've done my time. Now I've got to know what is and isn't mine. If you received my letter telling you I'd soon be free, then you'll know what to do if you still want me. If you still want me. We'll tie a yellow ribbon down the old oak tree. It's been 3 long years. Do you still want me? If you don't see a ribbon round the old oak tree, I'll stay on the bus, forget about us, and put the blame on me. If I don't see a yellow ribbon round the old oak tree. We'll tie a yellow ribbon down the old oak tree. It's been 3 long years. Do you still want me? If you don't... Ay, enough na nga!
Baka mamatay na yung mga kahoy ba? But seriously guys, nasa sad ako kasi itong lake na ito is another property of ours. Tapos, ang laki kasi ng requirements ng may-ari nitong entire lake. Sabi niya, ganun kalaki dapat yung i-build niyo na bahay, blah, 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 blah. So, yun, hindi namin kaya yung budget. Kaya, napag-decide namin ng mag-asawa na we will just sell this one and I soon have to bid goodbye to this place that I really like. So yun, nag-change location kami from lake waterfront to Kagubatan. Ay! Anyway, thanks for watching. If you were to choose, saan yung gusto nyo? Lake or gubat? Please comment below. Love you guys. Thank you and God bless.